May boses sa ulo mo na kahit malayo na sila, parang andyan pa rin. Paulit-ulit sinasabi na sobra ka, o kulang ka, o mali ka na naman. Naranasan ko rin yan, parang sirang plaka na ayaw tumigil kahit gusto mo nang manahimik. Tahimik lang siya pero ramdam mo yung bigat araw-araw. Akala ng karamihan galit ang kinatatakutan ng toxic na tao. Akala nila takot sila kapag sumigaw ka o lumaban ka. Pero mali yun, hindi galit ang problema kundi kapag hindi ka na nila mabasa. Kapag hindi ka na umaarte ayon sa role na ginawa nila sa isip nila. Doon sila natataranta kasi biglang hindi na gumagana yung script nila. Hindi ka na predictable, hindi ka na yung dating ikaw na alam nila kung paano gagalawin. Sa video na to ipapakita ko yung 6 na tahimik na kilos na dahan-dahang binabawi ang kontrol mo. At isa dito sobrang simple pero sobrang lakas. Behavior number 1, forgetting their words. May isang tahimik na bagay na sobrang ikinagugulat ng toxic na tao. Yung kapag hindi mo na dala-dala ang mga sinabi nila, umaasa sila na iniisip mo pa rin yung insulto noong isang araw. Na inuulit mo pa rin sa utak mo yung sakit kasi dun sila may kapangyarihan. Pero isipin mo to, paano kung talagang nakalimutan mo na? Hindi nagtatago, hindi nagpapanggap, kundi talagang wala na. Sinabi nila yung masakit nung Lunes tapos pagdating ng Miyerkules wala na sa isip mo. Parang hindi na save ng utak mo yung file. Dito sila nasisira kasi inaantay nila yung epekto. Inaantay nila na maging tahimik ka, mailang ka, umiwas ka. Kapag wala silang nakikitang pagbabago, pareho ka pa rin, masaya, normal, nawawala lahat ng hawak nila. Para kang multo na hindi na nila kayang takutin. Behavior number 2, calm, neutral, silence. May isa pang kilos na sobrang tahimik pero sobrang lakas, yung kalmadong katahimikan. Sanay ang toxic na tao sa ingay, sa paliwanag, sa depensa, sa sagutan. Umaasa sila na papatol ka, na magsasalita ka, na pupunuin mo yung space. Pero kapag tumahimik ka, hindi galit, hindi malamig, kundi kalmado lang, may nangyayaring kakaiba. Biglang naririnig nila sarili nilang boses, paulit-ulit, mabigat, awkward. Yung mga salitang binitiwan nila, bumabalik sa kanila, wala kang tinatakpan. Kapag hindi ka nag-react, hindi ka nakisali, nagsisimula silang kabahan. Inisip nila kung bakit hindi ka apektado, kung nakikita mo ba sila, kung nababasa mo ba yung laro. Yung katahimikan mo, nagsasalita ng mas malakas kaysa kahit anong sagot. Behavior number 3, not living in their story. May isang kilos na halos hindi napapansin pero dito talaga sila nawawalan ng kontrol. Yung hindi ka na nakatira sa kwento nila. Mahilig ang toxic na tao sa sariling version ng realidad, kung saan sila ang biktima at lahat ng mali ay kasalanan ng iba. Gusto nila na doon ka rin tumingin. Kapag nagkukwento sila ng drama, nakikinig ka lang, tango ka lang, pero hindi mo dinadala sa loob. Hindi ka nakikipagtalo, hindi ka rin sumasang-ayon, hindi mo lang inaabsorb. Yung problema nila, hindi nagiging problema mo, yung mundo nila, hindi mo mundo. Doon sila natatakot kasi kapag hindi ka nabubuhay sa kwento nila, hindi ka nila kayang kontrolin. Hindi nila hawak kung paano mo sila nakikita, hindi nila kayang baguhin ang pananaw mo. May sarili kang realidad, at tahimik at payapa doon. Behavior number 4, being genuinely happy without them. May bagay na tahimik pero sobrang nakakasira sa toxic na tao, yung masaya ka kahit wala sila. Umaasa sila na kailangan mo pa rin sila, na naghihintay ka, na may kulang sa'yo. Kapag nakita nilang buo ka na, doon nagsisimula mabasag yung kontrol nila. Hindi ito pagpapanggap, hindi ito pa-strong. Totoong saya yung gumigising ka na maayos ang pakiramdam, may tinatawanan, may inaabangan, kahit wala sila sa eksena. Kapag napansin nilang okay ka, hindi ka naghahabol, hindi ka umaasa, nawawala ang halaga nila. Dito sila natitinag kasi buong sistema nila nakaasa sa pagiging kailangan. Kapag buo ka na, wala na silang maibigay, wala na silang hawak. Ang taong masaya mag-isa, yun ang taong hindi nila kayang galawin. Behavior number 5, not flinching. May isang ugali na dahan-dahan nilang nawawala, yung kakayahan nilang gulatin ka. Sanay silang magbitaw ng shocking na salita, bastos, masakit, lampas sa linya. Umaasa sila na may flinch ka, may gulat, may reaction sa mukha mo. Kapag nakuha nila yon, alam nilang may epekto pa sila. Pero kapag hindi ka na natinag, may nagbabago. Hindi dahil matigas ka, kundi dahil sawang-sawa ka na. Narinig mo na yan, nakita mo na yan, nadaanan mo na yan. Kaya kalmado ka lang, steady, tahimik. Yung energy mo hindi gumagalaw, parang bato sa gitna ng ingay. Doon sila kinakabahan kasi nawawala yung paborito nilang sandata. Kapag walang flinch, walang hawak. Susubukan pa nila lumakas, maging mas dramatic, mas extreme. Pero kapag pareho ka pa rin, kalmado, buo, doon nila nare-realize na hindi ka na nila kayang targetin.
Behavior number 6, becoming better after they leave. May huling kilos na pinakamasakit para sa toxic na tao. Yung gumanda ang buhay mo pagkatapos nilang umalis. Umaasa sila na guguho ka, na malulungkot ka, nahihinto ang mundo mo. Kasi sa isip nila sila ang dahilan kung bakit ka tumatakbo. Pero kabaligtaran ang nangyayari, mas mahimbing ang tulog mo, mas magaan ang pakiramdam mo, mas totoo ang ngiti mo. Hindi mo ito ipinapakita para manakit, hindi mo rin tinatago, nabubuhay ka lang, gumagalaw, umuunlad, at ramdam nila yon kahit hindi mo sabihin. Dito sila tuluyang natitinag kasi nasisira ang kwento nila tungkol sa sarili nila. Akala nila ikaw ang mawawala kung wala sila. Pero habang gumagaling ka, habang gumaganda ang buhay mo, doon nila nare-realize na hindi sila ang bida. Isa lang silang kabanata at mas gumanda ang kwento nung matapos sila. Hindi mo kailangan gawin lahat agad, pumili ka lang ng isang kilos. Isang bagay na sisimulan mo ngayong linggo, isang maliit na pagbabago sa reaksyon mo. Kapag napansin nilang may iba na, may katahimikan, may layo, magsisimula silang malito. Yung iba susubok pa, yung iba lalakas ang drama, yung iba mawawala na lang, hayaan mo lang mangyari yun. Ibig sabihin gumagana na. Hindi ka umaatras, umaangat ka, dahan-dahan tahimik, pero totoo. Kung may isang click na pwede mong gawin ngayon, yung subscribe yon. Hindi para sa akin, kundi para sa version mo na mas kalmado, mas buo, mas malaya. Tapos isara mo na to, at maging yung taong iniiwasan ng toxic. Hindi dahil matapang ka, kundi dahil payapa ka na. Close my eyes, protecting, but do